Hello po, kumusta kayong lahat? Riley Soy Manga Anime pala, ito na po ang bagong episode ng One Piece 1110 pero bago po tayo magsimula. Sana huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-like sa channel ko, dahil malaking tulong na po ito sa channel ko. Ang One Piece 1110 sa pabalat, makikita natin sina Yamato at Momonosuke na nakatingin sa Wano Kuni sa kastilyo ng Flower Capital. Nagsisimula ang kabanata sa mga reaksyon ng ilang karakter tulad ng Vice Admiral Bluegrass, Bunny, Frankie, o Atlas, kapag nakita nila ang itim na kidlat. Ang Giants at Pacifista ay patuloy na sinisira ang mga barkong marine. Sa Mary Joyce, walang laman ang silid ng Five Elders. Mayroon lamang isang malaking nasusunog na mahiwagang bilog sa sahig, sa harap ng upuan ng Five Elders, 7 minuto ang natitira bago ang mensahe ni Vegapunk sa mundo. Makikita natin ang Vegapunk na humihigop ng Vega Coffee sa mga screen, 4 na malalaking anino ang lumabas mula sa mga magic circle na lumitaw sa paligid ng Saturn. Gulat na gulat si Luffy, may 5 monster na ngayon. Sa isang epic full double page, makikita natin ang lahat ng miyembro ng Five Elders sa harap ni Luffy. Ginagamit ng lahat ng 5 elder ang kanilang mga anyo na nagising sa hayop, na may maitim na nagninangas na usok sa kanilang leeg. Makikita natin ang kanilang mga opisyal na pangalan sa Ingles at kung anong hayop yokai ang bawat isa sa kanila, hindi mga pangalan ng Akuma no Mi, mga pangalan lamang ng hayop yokai. Dagdag si Saint J. Garcia Saturn ay isang Gyuki. Dagdag si Saint Marcus Mars ay isang Itsumade, isang napakalaking nakakatakot na ibon, mukhang Pokemon, Archeops, ngunit mas nakakatakot. Dagdag si Saint Topman Warcarry ay isang Hookie, isang higanteng baboy ramo na may 4th na tusks. Dagdag si Saint Ethan Baron V. Nusjuro ay isang Bakatsu, isang skeleton horse. Dagdag si Saint Shepherd Jupiter ay isang sandworm, isang napakalaking worm monster. Ginagamit ni Nusjuro ang kanyang kapangyarihan upang makita kung nasaan ang isa sa mga pasifista. Tapos tumakbo siya papunta dito. Nagiging hybrid form si Nusjuro, para siyang centaur. Ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay isang skeleton horse pa rin, ngunit ang kanyang leeg at ulo ay ngayon ang tuktok ng katawan ng tao ni Nusjuro, kaya niyang gamitin ang kanyang espada gamit ang kanyang 2 braso. Tumatakbo ang Nusjuro sa paligid ng Egghead Island na tinatalo ang pacifistes. Gumagamit siya ng mga nakapirming slash na nag-freeze sa mga circuit sa loob ng pacifistes para i-immobilize ang mga ito. Sa loob ng ilang segundo, natalo ang kalahati ng mga pacifistes sa Egghead Island. Lumipad ang Mars at inatake ang Labo Face na tumatalon sa barrier, ngunit nananatili pa rin ang barrier. Habang si Luffy ay nakikipaglaban kay Saturn, si Jupiter, ang sandworm, ay sumisid pababa sa lupa. Pinigilan ni Usopp si Thousand Sunny na lumikha ng bamboo barrier salamat sa kanyang teknik na Green Star, Bamboo Javelin. Tinawagan ni Sanji ang lahat sa pamamagitan ng Denden Mushi, na sinasabi sa kanila na dapat silang tumakas ngayon din at huwag nang hintayin sila ni Luffy. Dumating si Jinbe sa lugar kung saan nag-aaway sina Zoro at Lucci. Makikita natin na umiikot sa ere ang isa sa espada ni Zoro dahil sa isa sa mga atake ni Lucci. Jinbe, Sanji. Kinakalaban pa ni Zoro yung lalaking yun. Sanji, hindi pa nagtatapos ang mari mo. Anong pasanin? Narinig ni Zoro ang sinabi ni Sanji tungkol sa kanya, mukhang galit na galit siya. Inatake ni Lucci si Zoro gamit ang isang bagong pamamaraan na tinatawag, Chugan, Madara, mga butik sa kamay ng pistol, madaling naiwasan ni Zoro ang pag-atake habang hawak niya ang espada na umiikot sa hangin. Pagkatapos ay inaatake niya si Lucci gamit ang isang bagong pamamaraan na tinatawag na, Santorio Kokoba, Mother Agari, 3 sword-style Haubahel, Stripe Hunt. Agad na natalo ni Zoro si Lucci sa isang pag-atake sa isang kahangahangang double page, makikita natin ang itim na kidlat sa paligid ng Zoro. Bumalik sa Luffy versus 5 matanda. Biglang sumulpot si Jupiter sa ilalim ni Luffy at nilamon siya. Pero sabay na dumating sina Dory at Brogy. Dory at Brogy, anong nangyayari dito? Hindi ka bagay na nasa madilim na lugar. Tayo no ko. Sa huling dobleng pahina ng kabanata, pinutol ni Dory at Brogy ang ulo ni Jupiter gamit ang isang bagong pag-atake na tinatawag na Tayo no ko, Sun So, Solar So, 913.
Sa ganoong paraan ay pinalaya nila si Luffy, halos parehong eksena ito mula sa Little Garden, nang iligtas ni Dory si Luffy na pinuputol ang ulo ng dinosaur. Luffy, libre ko. Iya, the giant's awesome. Brogy, gahaha. Long time no see Straw Hat. Dory, hindi ka namin hinintay, kaya pumunta kami para sunduin ka. At dito magtatapos ang ating episode hanggang sa susunod ulit. Salamat sa panunood.